What's up sa inyo mga tropa, at alam ko napakarami nang nagme-message sa akin kung paano gumawa kung ano yung nakikita ninyo dito sa isa nating camera. Ito nga yung tinatawag na PVC printing or PVC ID printing or kahit na anong gusto nyong itawag dito. Basta yung tutorial natin ngayon ay tungkol sa pagpiprint dito sa mga matitigas na cards na to. Napakarami nang nagme-message, pasensya na mga tropa kung hindi ako nakakagawa ng mga ganitong tutorial. Kasi kapag may mga customer ako na nagpapagawa sa akin ng ganito, medyo nabibisi ako. Kumbaga gusto kong mag-focus lang sa pag-craft ng mga orders sa akin. Pero ngayon mga tropa, tuturuan ko na kayo. Medyo hindi tayo busy ngayon and nahihiya na rin ako sa inyo kasi ang tagal nyo nang nagre-request. Pero bago natin simulan yung tutorial kung paano gumawa ng pagpiprint dito, bibigyan ko muna kayo ng konting idea. Mga tropa, sa larangan ng pagpi-PVC printing or pagpiprint dito sa mga PVC, meron dalawang klase ng card sheet. At alam naman natin ay una nating nalaman or unang na-introduce sa atin ayun yung PVC card sheet, na which is eto yung nakikita ninyo sa screen natin, yung PVC ni Kuyi or kahit na anong brand pa yan. At nakikita naman ninyo dito sa isa nating camera sa GoPro, meron akong dalawang card. And alam ko na hindi nyo alam kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yan, yung PVC at ng PET card sheet. Kaya bago tayo magsimula, konting introduction muna tayo kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yan. Alam ko matagal nyo na rin tinatanong yan kahit na kanino, at ang sinasagot lang sa inyo, mas makinis yung ganito, mas makinis yung ganyan, mas bago tong ganito, mas bago yung ganyan, diba? Usually ganun yung mga sagot na naririnig-rinig ninyo. At unang-una nakikita nyo nga tong isa nating card dito. So ipapaliwanag ko na lang ng medyo mabilisan. Ito yung tinatawag na polyvinyl chloride or yung mas alam natin na PVC card. Ang karakteristik na meron siya, medyo madali siyang mabend at hindi siya masyado heat resistance. Kumbaga sa process natin mga tropa na kailangan nating ilaminate, kasi nga ayun yung isa sa mga process kung paano mag-print ng PVC ID. Ilalaminate natin siya at papasok siya sa mainit na laminating machine. So sa process na yon, lalambot lalo yung card na PVC. Bukod sa una siyang na-introduce sa atin sa pag-print, magiging malambot yung card natin or mas madali siyang i-bend kung ikukumpara mo sa bago na PET or yung tinatawag natin na polyethylene terephthalate. Ayun yung kabuuan na pangalan ng PET card, polyethylene terephthalate, na which is etong polyethylene na card, eto ay PVC rin mga tropa. Meron din siyang materials na kung ano yung etong ginamit. Kumbaga eto lang yung medyo upgraded version, pero syempre lahat ng mga materials na ginagamit natin may mga pros and cons pa rin yan. So dito, pagkadating dito sa polyethylene terephthalate or mas kilala natin na PET card, ang pros niya, medyo mayroon siyang pagkatigas. Kahit na i-bend natin ng ganyan, hindi siya masyado mabibendable or mas tinatawag natin na mas rigid. Kasi kung ikukumpara mo dito, eto nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo sa ginagawa kong pores. Pero same pores lang yung i-apply ko sa dalawang to. Eto mas madali siyang mabend kung ikukumpara mo siya dito. Kumbaga sa pills, mga tropa, mas matigas talaga etong mga polyethylene terephthalate na mga card or mas kilala natin nga sa card PET sheet. At mga tropa, eto pa yung isa sa mga pros and cons niya. Medyo may kamahalan nga lang etong mga PET card sheet kasi eto yung mas latest. Kumbaga yung materials na ginamit dito sa PVC card mas in-enhance dito. Yung materials na ginamit dito sa PET card combination ng polyethylene at etong PVC. So wala lang, shinare ko lang sa inyo para kahit paano alam nyo yung pagkakaiba niya at kung ano na yung bibilihin ninyo sa susunod na mga materials. At kagaya nga ng sinabi ko, medyo mas may kamahalan ng kahit papano etong mga PET card sheet. Kung titignan natin dito, eto yung mga brands na Kuyi na brand at etong Opicom, 1,200 yung isang set or yung isang box neto. At kung titignan naman din natin dito, yung PVC card at yung PET ni Kuyi, ayan 1,050 dito sa mismong Kuyi Philippines yung PET card sheet, at yung PVC ay 999. Medyo may kamahalan lang talaga ng konti yung mga PET card sheet. Kasi tropa, kahit papano mas enhance siya and mas meron siyang heat resistance. Kumbaga kung ilalaminate na natin siya dun sa process na gagawin natin, kaya niya mag-withstand. Pero syempre with a certain temperature pa rin, kasi isipin nyo plastic pa rin yung
mga pet sheet na yan, ito yung isang kinagandahan netong paggamit natin ng pet sheet, bukod sa mas vivid yung kanyang output. Isa talaga yun sa mga factor kung ano yung pagkakaiba niya. At eto mga tropa, nakikita natin dito sa screen, PVC card sheet ni Opicom ay 899 lang. Pero pagkadating naman sa kanyang pet card sheet, 1,200. So, sa tingin ko, nakadepende pa rin sa mga seller kung magkano yung patong or magkano yung tinataas nila na percentage, kung magkano yung pinakapuhunan nila. Pero mga tropa, konti lang din yung pagkakaiba ng kanilang presyo. Pero syempre, kagaya nga na sinabi ko, mas mahal pa rin yung pet card sheet at mas maganda siyang gamitin. Pero mga tropa, subjective pa rin talaga yung paggamit ng mga ganito At mga tropa, bibigyan ko lang din kayo ng medyo life hack na medyo ginagawa ko din sa ID printing. Pag may mga nag-i-inquire sa inyo at medyo namamahalan sa mga presyo ninyo, sabihin nyo lang mga tropa, ma'am sir, ang materials na ginagamit na po namin dito polyethylene terephthalate na po. Di hamak na mas maganda na siya sa mga ginagamit ng iba. 'Di ba? Parang it sounds smart, no? 'Di ba? So ulitin lang natin, polyethylene terephthalate, etong mga pet card mga tropa na alam natin. And syempre, yung mga customers natin, wala naman mga alam yan usually At kaya kung narinig nila yung sinabi mo na yun na polyethylene terephthalate, parang talagang it sounds smart, di ba? Kaya parang mapapa-approve mo yung customer mo na yan na kahit medyo mahal yung iyong produkto, di ba? So halimbawa, 150 yung singil mo sa isang print ng ganito, syempre, para dun sa customer natin, ang ganda na nito kasi polyethylene terephthalate na. Wala naman talagang usually na react yung mga customer ninyo. Sasabihin lang nila, oh wow, makapaganon lang yan, di ba? Kasi syempre, hindi naman nila alam yun. So ayun na, tinuro ko lang talaga sa inyo yun. Wala lang, comment down below kung ano yung diskarte na ginagawa nyo. Pero ako, yun talaga yung ginagawa ko, no? Para alam mo yun, tunog magaling, di ba? At sa pag-o-offer ninyo mga tropa na mga ID cards o kahit na anong mga product, dapat talagang buo lang yung loob ninyo, yung parang hindi kayo tatanga-tanga sa pag-o-offer, 'di ba? Yun lang naman talaga. So without further ado, nalaman na natin kung anong pagkakaiba. Hopefully nalaman niyo yung pagkakaiba ng pet card sheet at netong PVC card sheet at nalaman niyo na yung presyo. So ulitin lang natin, quick recap lang. Etong mga PVC card ay hindi siya masyado heat resistance. Kumbaga sa process na paglalaminate, so parang nawawala yung durability niya. Although mga tropa, eto dagdaga, durable siya when it comes sa pagbe-bend ng ganyan. Although durable siya sa pagbe-bend ng ganyan, pero syempre nakadepende sa gusto ninyo. Kung gusto niyo yung malambot na ganyan, na bend ng ganyan, 'di ba? Ayun talaga yung mga karakteristik niya. At etong pet card rigid siya, medyo matigas siya. Pero yun nga, kagaya na itong PVC, hindi mo siya masyado maibibend kasi matigas siya, medyo prone siya sa pagkabali. Pero syempre, anong gusto mo? Yung napakalambot na ganito or yung rigid na ganyan, 'di ba? So syempre, para sa akin, dito na ako sa rigid or medyo matigas yung card at alam mo yon. So ayun na nga, ipapakita ko na sa inyo yung mga materials na kakailanganin natin sa paggawa ng PVC or pet card printing ID. So unang-una, meron tayo ditong pet card sheet. Eto mga tropa, nakadepende kung saan nyo bibilihin yung presyo. Pero ako nabili ko lang siya ng 700 sa online kasi mga tropa ko, mas mura talagang bumili sa online kasi unang-una meron kayong vouchers. Kapag gusto nyong bumili ng mga materials dito sa printing business natin, nasa description lang lahat ng link at lahat ng babanggitin kong materials, makakabili kayo neto. Gamitin nyo lang yung mga links natin dyan sa description at gumamit kayo ng vouchers. Eto, nakikita naman ninyo dito sa screen, 1,050 yung kanyang presyo at depende pa yan sa mga ibang store. Pero ako, nabili ko lang siya around 700 kasi nakagamit ako ng voucher. So, syempre, ito yung pinakaunang-una nating kakailanganin sa pagpiprint. So, ano ba yung laman nito mga tropa? Meron siyang card at meron siyang yung pinagpiprintan natin. At mga tropa ko, sa pagpiprint, gamit tong mga card sheet na to, kailangan naka-mirror yung ating mga image. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yon. Pero anyway, ipapakita ko muna sa inyo itong mga
materials natin. Mga tropa, pwede kayong mag-print neto ng kahit na isa-isa lang or pwede kayong mag-print ng maramihan na. Nakadepende yung diskarte ninyo. Ako mga tropa, sinisingil ko usually 150 ang isa. Pero kung medyo maramihan na, nagbibigay naman ako ng discount up to 90 pesos, mga ganyan, hanggang mga 100, mga ganyan. Depende. Kasi yung mga iba sobrang ang bababa na ng presyo, wag nyo nang gagayahin yon. So kung medyo namamahalan yung customer ninyo, hayaan nyo na yun. Hindi nyo target yung mga ganon. Kasi may mga ibang printing business na mga aanga-anga, alam mo yung nagpapababa ng presyo. Ayan yung mga sumisira dito sa ating printing business, no? Nagbibigay sila 50 pesos, mga ganyan, no? Kung maramihan siguro, medyo pwede pa, pero syempre yung pagod na ilalaan mo dito sa paglalaminate, syempre napakainit kapag ka naglalaminate ka, 'di ba? Kaya pagod lang yung mga ganyan, although kahit maramihan. Hindi pa ako nakakakuha ng sobrang maramihan. Siguro nakakuha na ako mga around 300 na ID card. So, ayun mga tropa, no? Huwag kayong magpapababa ng presyo dito. Siguro mga 120 kung meron kayong isang printing lang. Hanggang dun na lang, huwag na kayong masyadong magpababa. Pero kung medyo marami, do the math. Kayo na yung bahala mag-discount. Dito nga natin ilalagay yung ating ipiprint. Kumbaga, ito yung kanyang pinaka-body. Pero ito yung gagamitin natin na parang sticker siya mga tropa ko, na ito yung didikit dun sa ating mga pet card or yung PVC sheet. Dito natin siya ipiprint. Pwede kayong gumamit ng dye ink at pwede rin kayong gumamit ng pigment ink sa pagpiprint dito sa PVC. And kung tatanungin nyo ako kung pwede rin bang sublimation process dito, personally hindi ko pa siya natatry Pero may mga nakikita ata ako na gumagamit ng mga sublimation ink. Comment down below kung pwede. Wala na kasi akong sublimation ink. Pero sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo using pigment ink. At sa mga susunod na video, itatry din natin using dye ink naman para meron kayong idea din kung ano yung pagkakaiba kapag pinrint natin sa dye ink at pinrint natin sa pigment ink. So inuulit ko, pag magpiprint kayo dito sa mga materials na to, eto yung manipis lang, ay dapat naka-mirror yung inyong output. And mga tropa, syempre tatanungin nyo ako kung saan tayo magpiprint na part dito sa manipis na papel na to or parang plastic na to. Magpiprint tayo dun sa part na hindi natutuklap yung papel. So tuklapin natin dito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, medyo natuklap na natin. Etong part na to mga tropa, hindi tayo dyan magpiprint. Kumbaga, eto yung harap, dito tayo magpiprint. Kapag ilalagay na natin, nakaganyan. So, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi tayo magpiprint dun sa natutuklap yung papel. Kaya mga tropa, wag nyong hahawakan etong part na to kasi minsan bumabakat din yung inyong mga fingerprints dyan. So, ayun mga tropa ko, alam nyo na kung saan tayo magpiprint ha. Doon sa hindi natutuklap yung kanyang pinaka-protection. Once na nakapag-print kayo dito, make sure meron din kayong curing time na around 4 to 5 hours. At syempre mga tropa, kailangan natin ng PVC ID die cutter. Kailangan natin neto. Ito kasi yung magiging cutter natin. So kailangan nyo talaga neto kung mag-i-start kayo ng printing business dahil hindi lang siya for PVC ID cutting. Ginagamit din natin siya sa pag-cut ng mga ref magnets. At syempre mga tropa ko, eto dagdag tips lang. Kailangan lagi kayong merong WD kasi ito yung magsisilbing maintenance ng ating mga die cutter na ganito. Kasi usually mga bakal sila and nagkakaroon sila ng rusting. So kailangan nyo siyang isprayhan para hindi siya mag-rust at punasan ninyo once natapos nyo na siyang gamitin. Kasi mga tropa, kapag hindi mo siya ginagamit, nandun yung nagkakaroon ng moisture, syempre sa mga location ninyo, kung medyo malamig dyan, nagmo-moist yan, at syempre, nagkakalawang, kung makikita ninyo, nagkakalawang na siya. May mga time kasi na bumabaha dito sa amin, iba yung moisture kapag may mga baha-baha, kaya lagi akong merong ganito, once na after ko siyang gamitin or hindi ko siya ginagamit, pinupunasan ko siya para ma-maintain yung talim ng ating mga PVC die cutter. So ayun lang, next na tayo. Syempre hindi mawawala yung ating cutter. Kailangan nyo neto para pantay yung pag-cut ninyo ng mga PVC. Kung paisa-isa or maramihan yung pag-print ninyo, kailangan nyo pa rin neto, or pwede naman na gunting yung gamitin ninyo. Kasi mostly ang pinaka-importante lang naman dito sa atin ay yung mahati natin siya. Kahit gunting pwede na, basta yung makakapag-gunting siya ng makakapal. At syempre kakailanganin natin ng rectangular
oblong or yung mga 3-in-1 puncher or yung 2-in-1 puncher para mabutasan etong ating mga PVC ID, depende kung saan nyo siyang gagamitin na application. At mga tropa ko, tapos ko nang i-introduce sa inyo yung presyo or magkano yung singilan at mga materials, and next natin sa paggagawa na tayo ng design or kung ano yung gusto natin na i-print sa ating mga pet card sheet or PVC card. So ako mga tropa, gusto ko na talagang maging Hunter x Hunter na licensed professional. Kaya ang gagawin natin sa tutorial na to ay magpiprint tayo ng Hunter license mga tropa ko. Sa mga gustong kumuha ng templates neto, available to sa ating cloud server. I-upload ko to doon kung gusto nyo rin na maging Hunter kagaya ko. So mga tropa, nandito na nga tayo sa Silhouette Studio. Ito nga yung gagamitin nating software para makapag-print tayo dun sa papel na ipinakita ko sa inyo or sa plastic na ipinakita ko sa inyo dun sa tinuklap-tuklap natin. So syempre, ang una nyong aalamin, ano ba yung sukat nung ating PVC die cutter? Usually, ang sukat niyan ay ganito. Kuha lang kayo ng box, tapos ang height niya ay 3.396. And yung width niya ay 2.165. Ganyan. So, ito na yung magsisilbi natin na template sa paggagawa ng inyong mga PVC ID. Lahat dito ilalagay nyo lang, or eto kagaya nga na nakikita ninyo, nakahiga siya. Kasi sa isang sheet, 10 yung pwede nating i-print. So etong nakikita ninyo na Hunter card ko, ganito din yung sukat niya. So sana natandaan nyo yung sukat na gagamitin ninyo, 2165 at 3396. Eto mga tropa. At mamaya sa actual natin, ipapakita ko sa inyo. At etong part na to, sa pagdidesign, ganito lang yung usually na ginagawa ko. Halimbawa, may nagpa-print sa akin, isa lang yung i-cater ko. Ganito lang yung ginagawa ko talaga. Kukuhain ko lang yung design niya and ipiprint ko na ng ganito. Tapos sa pagpiprint, syempre dapat naka-mirror. So, ano ba yung naka-mirror? Ganito yung gagawin ninyo. Syempre, unan yung gagawin, i-resize ninyo muna yung mga document size ninyo. So, gagawin ko siyang A4 and Epson matte and high. Ganito yung usually na ginagawa ko using pigment ink. Etong high speed, ina-uncheck ko siya. And costume, ganyan, chinecheck ko lang tong autocorrect. And color correction or color controls, ginagawa ko dito ay binabawasan ko siya ng -5 sa brightness or pwedeng -10. At dito ginagawa ko siyang Adobe RGB 2.2. At dito sa slide bar, ang ginagawa ko dito ay magenta 5. Ganyan lang, dinadagdagan ko lang siya ng 5 sa magenta. So kiklik ko lang yung okay. Eto na yung tinatawag na mirror image. I-click nyo lang yan, tapos click nyo yung okay. Kapag pinrint natin to, nakabaligtad na siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual. So i-click ko lang tong apply, and bago ko siya i-print, i-ready ko muna yung printer ko kung goods na siya. Kailangan mag-nozzle check muna kayo, dapat kumpleto yung kanyang output, walang guhit-guhit. Syempre habang nagna-nozzle check tayo, kukuha na ako ng pagpiprintan natin. So mga tropa, sa PVC ID printing or pet card ID printing, nakadepende sa inyo yung diskarte. Etong diskarte na natutunan ko, napanood ko lang din to sa isang YouTuber na pinapanood ko dati nung medyo bago-bago pa ako. Ganito yung ginagawa niya, nagkukuha muna siya ng pinaka-pagpiprintan nung ID, tapos piniprint niya tsaka niya ikinakat. So ganito yung gagawin natin kung ano yung natutunan ko, kasi para sa akin ganito yung pinakamadali. Once na nakakuha na kayo ng ganito, i-cut nyo lang sa inyong mga die cutter para makakuha kayo ng ID size. At eto na nga, nakakuha na tayo ng ID size. At next natin na gagawin ay ipiprint na natin etong mga image na to dun sa ipinakita ko nga kanina kung saan yung hindi nababakbak. Dapat naka-mirror. So itatabi ko lang to. At dito nga mga tropa ko, nilagay na natin yung ating pagpiprintan. Ito yung magsisilbi na parang sticker dun sa ating PVC. Ganyan ko lang siya nilagay. At tandaan nyo mga tropa, nasa likod yung dapat natutuklap. At dito tayo magpiprint sa hindi natutuklap. Make sure lang na walang mga alikabok dyan. Kasi kung mayroong mga alikabok or mga kung ano-anong nakadikit dyan, ay eto yung didikit din sa ating mga PVC. Kaya nga mga tropa, kapag gumagawa ako ng ganito, usually kapag madami, nag-gloves pa ako para walang mga marks. So nilagay ko lang siya dyan at ipiprint ko na yung nasa screen natin na naka-mirror na image. At kanina nabago na natin yung setup na naka-ready to print na to na naka-mirror. Wala na tayong ibang gagawin dyan kundi i-print etong item na to. So pinindot ko na yung print at antayin na lang natin
ipapakita ko sa kabilang camera natin yung pinaka-output niya. Mga tropa, sa mga magtatanong, pwedeng pigment ink, pwedeng dye ink, pero mga tropa, ang pinaka-cons ng paggamit ng dye ink, medyo mabilis siyang kumupas. Usually, ginagamit natin to sa mga bag tags or kung ano-ano pang mga application. Nasa sa inyo na rin or pang mga souvenirs. Pag mga ganun kasi talaga, kailangan mga pigment ink. Pero kung mga pang personal lang naman, yung gagawin nyo ng mga IDs or kung ano-ano, pwede namang dye ink. Pero wag kayong gagamit ng mga dye ink kung sa mga customer ninyo, lalong-lalo na yung mga ID. Talagang magpi-fade at magpi-fade yon. Mapapahiya kayo sa customer. Kaya better na nakapag-pigment ink kayo. Bukod nga dito sa process na ipinapakita ko sa inyo or itinuturo ko sa inyo, meron pang isang way para makapag-print tayo sa mga PVC. Ito yung tinatawag na direct printing sa mga PVC na mga printables. Mabibili nyo yan kagaya na itong mga nasa screen natin. Nakakat na siya as ID size and bibili ka nung nilalagay dito sa ating mga printer yung tinatawag na PVC tray ID. Yung ibang printer ay may mga kasama na ganon, pero etong Epson 805 ko ay walang kasama. So dyan mo ilalagay yung mga ID, tapos magpiprint na siya direct. Pero ako personally hindi ko ginagawa to dahil nung nagsisimula pa lang ako, meron akong nakita na sira yung kanyang printer sa pagdi-direct print. Kaya naman hindi ko isinusugal yung printer ko para doon. Pero nakadepende sa inyo kung gagayahin nyo yung nagda-direct print. At take note mga tropa, may mga printer lang na compatible sa direct printing sa PVC kagaya na itong Epson 805 at Epson 8050. Kaya naman nakikita ninyo na may nagpo-post ng 20 pesos, 30 pesos or yung mga kapwa natin na nasa printing industry na talagang nagpapababa ng presyo. Ganyan yung ginagawa nila, dina-direct print din nila at yung iba naman dye ink yung ginagamit nila. At take note mga tropa, iba yung materials na direct printing, hindi kagaya dito sa ginagawa nating nilalaminate. As in direct printing na yon, wala na tayong ilalaminate doon. At wala na rin tayong tatanggalin na film, as in parang bond paper lang din yon, or eto nga yung mga cards, recta print lang yon, isasalang lang natin dito sa mga mount. So wala na tayong crafting na gagawin, talagang magpiprint lang tayo, kaya yung iba nakakapag-offer ng mga mura. So ako, hindi ko ginagawa yon, nakadepende sa mga printer ninyo kung gusto nyong isugal. Pero ako kasi natakot ako dun sa nangyari, dun sa napanood ko. Hindi lang kasi isa yung nakita ko na ganun eh. So ayun lang, shinare ko lang yon. So dito sa part na to mga tropa, ikakat lang natin yung design na ginawa natin. Pinrint nga natin siya dito sa pet sheet. Ito yung tinatawag na pet sheet, yung isa ay pet card. Etong process na itinuturo ko ngayon, ito yung solo gaming lang. Kumbaga isa lang yung ipapaprint sa inyo. Ganito yung usually ko na ginagawa. So ikakat ko lang to and make sure na wala kayong masasayang na part dito. Kasi etong mga natitirang blank part ay magagamit nyo pa yan. Ayan, so naikat ko na siya and ikakat ko din yung pinakakalahati niya. So eto na. So next natin na gagawin ay ikakat natin siya using die cutter. So inuulit ko mga tropa, eto pwede nyo pa itong magamit para sa mga susunod. Kagaya nga ng sinabi ko, kung medyo pa isa-isa lang, ayan, mas makakatipid din kayo. Bago ko nga pala ikat yung pinrint natin dun sa pet sheet, ang ginagawa ko dito sa die cutter natin, pinapasadahan ko muna siya ng bond paper, mini-make sure ko na walang kalawang na madidikit dun sa ating mga pet sheet. Dahil hindi naman madalas na nagagamit etong aking die cutter. Nakadepende na rin sa inyo kung yung inyong mga die cutter lagi ninyong nagagamit or wala pang masyadong kalawang. So ayun lang. Once na na-secured ko na walang kalawang na possible na didikit dun sa bond paper, tsaka ko palang kinakat yung aking pet sheet, na which is eto yung process na ginagawa ko. Nakadepende sa inyo mga tropa kung gagayahin nyo yung process na ganito. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, para sa akin, mas mabilis tong ganito at mas komportable ako sa ganitong estilo. Lalong-lalo na kung medyo maramihan din. Warning! At mga tropa, ito na nga yung mga materials natin. Ready na siya for laminating process. Pero bago ang lahat, ito na nga yung pinrint natin na naka-mirror. Kung ibabaliktad natin yan, tatama na or magiging ayos na yung kanyang output. Pero bago natin siya ilagay dito, etong mga PVC sheet or pet sheet, meron yan mga protective film. Kailangan natin yon tanggalin bago natin siya ilapat.
Ganyan kasi yung procedure niya, 'di ba? So, ang gagawin natin, kuha lang kayo ng tape or pwede nyo rin naman kutkutin, nakadepende sa diskarte ninyo. Pero mas madali rin minsan yung kukutkutin mo kaysa sa mga ganito na kailangan mo pang scotch tape. Ayan o, tatanggalin mo yung protective film na yan. So, ayaw sumama, kukutkutin na lang natin para maipakita ko sa inyo. Ayan. Make sure lang na hindi babakat yung mga fingerprint nyo dito sa ating pet card. Ayan, tanggalin lang natin to. Harap at likod nga pala yung tatanggalan ninyo ng mga ganitong protective film, at kung one side lang yung pagpiprintan ninyo, same process pa rin yung gagawin ninyo, although walang nakaprint dun sa isa, pero kailangan nyo pa rin ilagay yung kapartner niya para hindi bumaluktot. Ganyan lang. And eto, lalagay lang din natin to. So ganito yung magiging output natin. Dapat yung malabo na part, eto yung nasa harap. Kasi tutuklapin natin ito mamaya. Ayan, ganyan, 'di ba? Kasi kung baliktad nyo yan ilalagay, ayan, kung nakaganyan, naka-mirror pa rin. Wala na tayong matutuklap dyan at hindi yan didikit dun sa ating mga PVC or sa pet card. So, dapat ganyan. Eksaktong-eksakto yan kasi iisa lang yung sukat niyan. So, without further ado, dun na tayo sa laminating process. At mga tropa, sa paglalaminate, meron din tamang temperature na gagamitin. Ilagay nyo lang siya sa 140. Huwag na kayong tataas sa 140. Yun yung parang pinaka sweet spot. Lalong lalo na kung ang gamit ninyo ay yung mga PVC lang. Kasi kung medyo nagmamadali kayo, kasi syempre once na ginamit natin yan, once na maramihan, nawawala yung init nyan. Kaya yung iba, tinotodo nila. Pero kahit na pet card, huwag nyo na siyang itutodo. Basta hanggang 140 na lang. Kasi mga tropa ko, kaya ako sinasabi na wag nyo laging itutodo yung inyong mga laminating machine, para na rin yon protection sa inyong mga laminating machine para mas matagal nyo pa siyang nagagamit. Kasi yung iba, tinotodo nila talaga, yung gusto nila na alam mo yun, yung init mabilis nilang makuha. Wag nyo masyadong abusaduhin yung inyong mga materyales or yung inyong mga equipment. So para sa akin, 140 lang, yun yung pinaka sweet spot. And etong technique na to, napanood ko lang din to sa isang YouTuber kasi pare-parehas lang naman din tayo. Etong mga sinishare ko sa inyo, nalaman ko lang din to. And ayan, okay na to sa tingin ko. And aantayin nyo lang siyang mag-green. Once na nag-green na siya, pwede nyo nang ilaminate yung inyong PVC card or yung pet card. Dapat yung malabo yung nasa harapan na para ayan, nakikita ninyo hindi na siya naka-mirror. Ipantayin nyo lang maigi para goods na goods. So, wala na tayong ibang gagawin pa kasi kulay green na, ilaminate na natin. At ulitin ko lang mga tropa, dito sa pagprint ng PVC, maraming hindi gumagawa neto, nirerekta nila na laminate. Huwag nyong kalimutan na mag-curing time, ibig kong sabihin once na nakapag-print na kayo dito sa PVC sheet, itabi nyo na muna kahit mga 4 to 5 hours bago ninyo ilaminate. At bawat brand ng mga ginagamit natin na PVC or pet sheet, pet card, may mga kanya-kanya silang bigat or microns or GSM. Ibig kong sabihin, yung iba may experience ninyo manipis, or yung iba may experience ninyo makapal. At ang ginagawa ko dyan mga tropa, once na lumabas siya, inilalaminate ko pa siya ng isa pang round. Kung na-experience ninyo yung pagka-overcook ng inyong mga PVC card or PVC ID, hinaan ninyo yung temperature na sinet ninyo, bawasan nyo siya, gawin nyo siyang 120 sa mga susunod na ilalaminate ninyo. Kasi may mga time na na-overcook around 140 din. Hindi rin talaga perfect. Lalong-lalo na kung yung inyong mga laminating machine medyo may pagkaluma na. And okay na to, na ilaminate na natin siya. Wala na tayong ibang gagawin dito kundi tatanggalin na lang natin yung kanyang pinaka white part. Medyo mainit-init pa siya mga tropa. Sa pagpatay nga pala mga tropa ng laminating machine, babaan nyo muna yung temperature and magantay kayo ng mga ilang seconds bago nyo siya i-turn off. Huwag nyo siyang bigla-bigla ang papatayin. At eto nga, tapos na nating ilaminate yung ating Hunter license mga tropa. Sa mga gusto mag-avail ng template na itong Hunter x Hunter license card na to, nasa cloud server lang natin. At wala na tayong ibang gagawin dyan kundi tatanggalin lang natin yung pinaka-plastic niya. So ayan, 'di ba? Napaka-goods. So ganun lang din sa likod. Tatanggalin nyo lang din. Ayan, 'di ba?
So sana natutunan nyo kung paano gumawa ng PVC printing, pet card printing, ayan, di ba? So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Comment down below kung meron pa kayong mga katanungan. Dagdag ko nga lang pala sa paggamit ng inyong mga laminating machine, huwag niyo siyang itutodo hanggang 120 or 140. Yung tipong basta mainitan yung inyong mga pet card or yung mga PVC. Kasi meron ding time na kapag sobrang init ng inyong mga laminating machine, talagang lumalambot yung inyong mga ginagawang ganitong ID. So ayun lang, lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.